So hello guys, Mundo ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, alis review tayo ng ating shock na RCV. So binili natin siya June 2024. Tapos ngayon is April 2025 na. So almost 10 months na siya. So kaya di natin siya kaagad in-upload guys kasi akala ko may siya pangit. Kasi ako dito sa ating channel, pag as much as possible pag pangit ng mga produkto, hindi ko na lang siya sisiraan. Hindi ko na lang siya i-upload. Ganun lang ako. Pag ayaw ko ng produkto or yung tao na gumagawa sa akin, hindi ko na siya i-upload. Kumbaga, hindi ko na siya i-recommend. Pero hindi ko na rin siya sasabihin na pangit siya. Parang ganun. So, nangyari kasi guys, ganito. Itong shock na RCV, nung ginamit ko okay. Tapos nakalimutan ko, after ko bumili ng shock ng RCV, bumili ako ng box, ng ito, sick na box. Ito. So, ano pala siya, mabigat. So, siyempre nasa puwet. Tapos, ang inaano ko, lumalagotok. Kaya sabi ko, pangit pala tong RCV na to. Kasi, 3 buwan pa lang ata yun na after ng pagkabit ko sa RCV na shock. So, bumili ako ng box na mabigat. Biglang lumagotok. Hindi pumasok sa isip ko. Kaya siya lumalagotok dahil sa box na mabigat. So, ganun. So, hindi ko na siya inisip. Hindi ko na ito i-upload kasi pangit ang RCV. Yun ang nasa isip ko. Maya't maya nagkaroon ng problema yung yung box guys, yung pinaka bracket niya na na monorack. Ang monorack kasi matagal ko na ginagamit yun eh. Gamit ko dun sa plastic. So nagpalit lang kami nitong ang SICK na to kasi tawag dito dahil sa hindi kasya yung laptop dun sa luma kong box na plastic. So kaya bumili kami niyan. So after siguro 6 months nasira yung pinaka bracket na monorack na binili ko. Doon ko naisip baka sobrang bigat nitong yung box na to, yung SICK na box na to. Hindi lang naman tong SICK niya na box ang kumbaga yung mga aluminum na bago. Kaya siguro siya na punit. Tapos napunit ko, nga baka yung dahilan doon sa shock na lumalagotok pag malubak lang kami konti. Baka yung dahilan yun din dun sa box kasi yung box na to guys, ang plate pala, yung pinaka base plate pa lang niya, yung pinakalagayan niya, mabigat na, purong bakal na. So sobrang bigat na po talaga niya. Tapos ito pa, medyo mas malaki din binili namin. So hindi ko siya sinisiraan guys kasi ito mga ganitong box pala, ngayon ko lang napagtanto, kailangan pala talaga to ng yung matibay na bracket, yung pang big bike, yun talaga siya, design siya doon. Hindi siya pang design siguro sa pang Mio kasi syempre yung Mio ganun lang yung yung pinakalagayan niya. Pwede naman siguro kung yung may matibay talaga, yung parang may tukod, hindi lang yung parang clip na dalawa doon sa pinakaunahan. Doon lang yung puwersa lahat, so masisira po talaga. So marami din naman ako nakikita na ganun ang naging problema. At the same time, ang problema kasi nito, masarap to sandalan guys, masarap sandalan. Kaya yung angkas mo rin talagang kung makasandal, nakalagang sobrang persado. Kaya din isa din siguro to na bumigay yung pinaka-rack niya na binili namin. So ngayon, balik tayo sa shock natin. So sabi ko baka ito yung problema. So ang ginawa ko, bumili uli ako ng bagong bracket. Ay hindi pa pala muna, yung bracket na naputol, pina-welding ko, ginamit ko uli. Siguro mga 1 month, 2 months lang, nabasag siya uli. So tinanggal ko na, bumili na ako ng isang rack. Tapos kinabit ko na yung isang plastic. So doon pag kabit ng plastic guys, nung ginamit ko na yung motor ko, ngayon lang April 2025, okay na siya kahit malubak kami ni Mrs. ng malakas, nawala yung lagotok. Sabi ko, ang problema lang pala yung tawag dito, yung box nga nabibigatan lang pala yung motor ko. Tapos pero nung nakarang linggo pa yun guys, ginamit ko rin talaga siya, tinudo ko siya sa lubak. Wala talagang lagotok guys, kahit anong daan ko dun sa lubak na malaki, hindi talaga siya na lumalagotok kasi ang biyahe namin from Pateros to Ateneo tas balikan. Mayroong diyang daan na malubak na kailangan, hindi ka pwede mag-minor, kailangan mabilis ka pa rin kasi baka pag mag-minor ka ng todo, baka mabundol ka
ng mga sasakyan sa likod. So tuloy-tuloy lang yung speed mo, preno ka lang sabay bitaw para hindi ganun ka tagtag yung motor mo. So yung daan na yun guys, na hindi na ano ko, hindi na talaga siya lumalagotok, at saka ang ganda na ng ng performance ng siya. Kaya ngayon ano na natin to, i-upload na natin yung video na ginawa natin nung 10 months ago, nung June 2024 pa. So buti na lang yung video na ginawa natin, hindi ko nabura, nakita ko pa sa memory card ko. Kaya so, hello mga kamundo, ngayon magpapalit tayo ng ating rear shock guys. So, ito yung luma natin na kakabit at ito yung bago, RCB na yung itatry natin. So, dapat ngayon guys, hindi ako magpapalit muna. Using ko lang muna yung yung shock natin na Motaro. Kasi nga yung nakaraan na nasiraan tayo dun sa daan, natanggal yung goma niya rito. Kaya pinalitan natin siya ng maiksi. Ito yung mahaba guys ng Motaro, parang 310 mm to pag ito ang ikinabit. So diferensyado po talaga siya konti. Pero kanina inaayos natin tong Motaro. Ang problema, nagka-crack na naman siya guys. Yung goma niya, busalsal na naman. Kaganyan na naman siya. Hindi ko alam kung dahil luma na rin talaga siya or masyado kaya siya marupok na yung goma niya. Mayroon pa naman sanang isang paraan guys para magamit pa natin tong Motaro. Papagawa tayo ng bushing dito, tapos lagyan natin ng bagong bushing na gawa sa yung gulong ng sasakyan yung gagamitin. Papasadya tayo sana dun sa Mr. 7 dun sa may Pasig, pero napag-isipan ko na palitan na lang talaga siya ng bagong shock, gawa ng mayroon din siyang busalsal dito. Ito rin ang problema sa Motaro siguro guys, ang nila aluminum kasi to, tapos ang nut nito is bakal, yung kinakabit dito bakal ito. So tapos sa vibration talagang bubusalsal siya. Tingnan nyo, wala na siyang kapit guys. Yan nakakamay na ngayon. Wala na siyang kapit gaano, busalsal na siya. Loose thread na kumbaga. Ang Motaro okay naman siya, walang problema para sa akin. Okay naman siya, isang taon mahigit natin ginamit. Tapos nalaspag pa natin siya. Tapos ito yung ipapalit natin na shock, itong RCB na to. So napansin ko dito sa RCB na to, mukhang legit naman siya kasi unang-una yung niya, yung pangalan niya na RCB, naka-imbus talaga, parang bakal talaga. Tapos kahit yung mga maliliit na plastic sa loob may nakalagay din na RCB. At saka ang gusto ko rin dito guys, itong lagayan ng nut niya rito, bakal siya, hindi siya aluminum kagaya ng Motaro. Siguro magtatagal sa atin tong shock na to. Marami naman nagsasabi na maganda rin yung performance ng RCB, kaya ito yung napalit natin. Actually holiday ngayon ay ano ba tayo ngayon? June, saglit lang, June 12, holiday ngayon, kaya walang sarado yung suki natin na pinagbibilan ng buti na lang naglakad-lakad tayo ng napakalayo, saka natin to nahanap yung RCB na nabili natin. Sa tingin ko original naman to. Yan yung mga sign niya, pag ginanon mo hindi siya basta-basta natutuklap. So yan yung sinyalis ng legit na mga guys, na mga binibili nating parts, kagaya nitong plastic niya. Kahit yung plastic niya guys, hindi basta-basta natutuklap yung yung print and prenta. Sa Motaro din legit din naman to, kasi din naka-imbus din yung Motaro na pangalan niya. Tapos yung dito ang tagal na hindi pa rin na pudpud yung pangalan. So legit to na Motaro guys. Matagal na rin siya na pwede pa to, kung tutuusin pwede pa tong gamitin. Yun nga lang, yung bushing niya nasira, kaya kailangan gawa ng paraan. Kaya ito naisip ko, papalitan na lang natin ito. So nabaklas na natin guys. Wala sana akong planong i-video to. Yun nga, magpapalit na tayo ng ating bagong shock. Kaya
inano na lang natin, iba-vlog na lang natin to. So nakabaklas na lang siya, hindi ko napakita sa inyo kung paano binaklas, pero ipapakita ko naman sa inyo paano pagkabit. Same lang din naman yun sa pag-ano natin, pagbaklas natin. So una, linisan muna natin to guys. Kuha muna ako ng W. Saan ba kamay ko? Yan. Medyo kalawang. Ano ko muna siya ng WD-40. Tanggalin muna natin yung bakal. Yung kalawang na yung konti. Tapos lalagyan natin ng tiplon. Tapos ayan, ito yung makintab na part. Ilalagay natin yan. Tapos higpit. 14 to guys, 14. Kaya medyo masikip na siya sikipan guys, mas pa paano. Kaninang lambot ko siya tinanggal. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya, kung ano yung step by step din sa pagbalik natin. Ayan, huwag muna natin maluwag pa yan guys. I-shoot muna natin to dito sa kabila. Sa ilalim. So, ididiin lang natin to guys. Itong parting to para bumaba yan, para ma-shoot natin to. Yan. Sabay 14. 14. Uy, 14 ba to? 12 pala dito sa baba. 12 pala dito guys, 12. 12 G's. 13 pala to. Dose. Okay, bit. Tapos dito naman tayo. Ayan, tapos na. Ano yung pagbalik guys, pagkatapos natin makabit yung shock natin. Saktong-sakto lang naman siya, wala siyang babalik lang natin to. Tapos, ayan. Yun pala yung ginawa ko sa tinagilid ko lang pag ganon. Nakaganon niya kanina nung habang gumagawa tayo. Tapos, pagbalik natin, gaganyan natin. Anuin natin to guys. Yan, luwagan. Tapos double check lang natin yung ilalim.
Ayan. Double check lang dito sa ilalim guys, may mga wire yan dyan, mga sensor kung, at saka yung parang pump nya, oil line nya, yan lang siguro yung yan, bantayan nyo. Double check lang natin kung wala bang lumuwag. Wala naman. Balik natin to, sabit yan, nandyan yan. Yan. Tapos i-shoot nyo yung butas dito guys, yung butas na yan, butas na to, butas na yan. Yan yung pinakauna natin ginawa guys pagbalik. Yan ang una natin ikakabit. Kasi di natin nakabit siya o napakita sa inyo yung pagtanggal. Kaya yung pagkabit na lang yung papakita ko sa inyo. Ayan. Tapos ito na muna yung kakabit naman natin. Mas madali kasi ikabit to guys habang wala pang ganong gamit dyan. Lagyan din natin ng tiplon. Kasi yan naglulos thread na yan dahil sa ilang beses na natin tinanggal kabit yung ano guys, lagayan ng box natin. Ganyan lang, lalagyan natin sila ng tiplon lahat. So pagkatapos natin ikabit yung tank, inikita na natin to. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So gamit na lang tayo ng gis dyan. Tapos ito naman yung ibabalik natin guys. Babalik na natin siya. Kilid. Ganyan. Tapos itong lock niya. Itong lock niya guys, iangat lang ng pag ganon. Ayan, naka-usli. Lagay lang natin itong takip. Ganon din sa kabila. Tapos, pag ito guys, itutulak lang siya, nalilibil siya rito. Parang ganyan ang kurma yan. Kasi pag dumiretso na naman yan, yan, pag ganyan bumaon yung pinakapin niya, ibig sabihin matatanggal yan. Kaya ganyan lang, pasok. Kailangan idiin ng pantay lang. Yan, dahan-dahan lang guys. Yan, ganyan lang. So, dyan na tayo, tapos na. Saka naman ikakabit na natin tong box nya guys, pinaka-box. Ito. So, 4 na tornilyo din to guys. Ito 1, tapos sa loob nandito, sa loob nito 4. Lalagay natin. Ayan. Ito yan. Ito yung tornilyo niya. Di ba may ano siya para siyang washer? Yung plastic nito guys, dapat igigit na mo siyang ganyan. Pas-pasok lang. Tapos yan, higpitan na lang yan. Huwag mo munang higpitan ng todo kasi di mo pa napasok yung dalawa dito sa gilid.
papasok muna natin. Ito medyo tricky to guys. Ano ba to? Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan, nakikita naman konti. So, shoot mo lang ganyan. Yan. Pag matigas guys, ibalik mo lang kasi ibig sabihin wala sa pwesto siya. Sakto naman siya. Ganon na din sa kabila. Di ko na mapakita sa inyo. Basta ganon ang sistema guys. I-shoot nyo lang yung plastic dito. I-shoot nyo lang yung plastic dito. Para siya siya maipit siya dito yung pinaka-plastic niya sa parting to guys. Tapos natin ihigpitan tong tornilyo na 4. 1, 2, 3. Tapos 4. Ayan guys. Tapos ibalik na rin natin itong tornilyo dito. Pagkatapos nyan, kakabit na natin yung gulong. Ayan, tinanggal natin ang tornilyo dyan. Pag igaganon natin, ayan, ang laki na, di ba? Ang laki na ng siwang. So, kaya hindi ako makapag-video guys kasi kailangan kong idiin to para mapasok natin itong tornilyo. So, ganun lang gagawin kung nahihirapan kayong maglagay. Pati din dito sa kabila. Sa kabila malambot lang eh. Medyo mas malaki yung space dito. Guys, nakabit na natin. Yun sa mga gustong mag DIY dyan, gustong manood kung paano ko binaklas, pagpasensyahan nyo na di ko na pakita sa inyo kung paano binaklas, kaya pinakita ko na lang sa inyo kung paano siya ibinalik. So ganun lang din yun, unahin nyo lang yung last natin na ilagay, pa backward naman tayo para makita nyo kung ano yung paraan para magbaklas. So ganyan lang, sobrang ganda naman. Tapos ito, di ko pa na-adjust. I-adjust ko to guys kasi medyo maliwanag. Mayroon din pala tayong video guys dyan sa luma nating video kung paano natin binaklas kabit yung ating shock. So kung gusto nyo manood, puntahan nyo na lang yun. Salamat. Medyo tumigas konti. Ito yung adjustan niya guys. Gamit din yung ng RCB. Adjust na lang din natin para mapakita ko sa inyo. So pasok lang natin to dito. Yan. Yan, tumaas. Yan lang muna siguro sa ngayon. Yan. I-adjust ko na lang yan kung sa tingin ko matigas pag umalis kami ni Mrs. Tapos hindi ako nagagandahan sa performance niya, i-adjust ko na lang to dito. So ayan mga kanimundo ko. See you in after a week para mapakita ko sa inyo kung ma-explain ko sa inyo kung anong performance niya. Ngayon, di pa natin kasi di pa natin nasubukan. June, ulitin ko, June 12 ngayon, mga June 20, i-upload ko tong video para ma-explain ko na sa inyo kung ano yung performance ng natin, yung bagong shock natin na RCB o Racing Boy na shock.